David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1036. David, nasaan si Sonia? Hindi mo ba kasama si Sonia? Nagwala si Ruben at nalaman niyang wala si Sonia, kaya tinanong niya si David. Sandaling natigilan si David. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Ruben, ngunit sa huli ay nagpasya siyang itago ito kay Ruben, kaya nagsinungaling siya, may iba si Sonia, kaya hindi ako sumama, kasama ko ang mga kaibigan ko. Tinuro ni David sina Ningji at Gu Kaiyuan sa likod niya. Lumapit si Ningji na may ngiti sa kanyang mukha, sinundan sina Gu Wentian at Ruben para kumustahin. Hello, kaibigan ako ni David, ang pangalan ko ay Ningji. Kamusta? Sinundan din ni Gu Wentian at Ruben si Ningji para kumusta. Pagkatapos ng ilang chat, bumalik ang grupo sa cabin. Parehong masaya at excited sina Gu Wentian at Ruben dahil sa engkwentro nila Gulinger at David. Sa isang partikular na silid, masayang nagchat sina Gu Wentian at Ruben kay David. Sa panahong ito, tumatakbo si David at bihirang bumalik sa Horendel. Namiss din nilang dalawa si David. David, mukhang mabait iyong kaibigan mong nagngangalang Ningji, sino ba dapat siya? Ang marangal na ugali na lumalabas mula sa kanya, natatakot ako na ang buong Horendel ay hindi makahanap ng gayong binata. Tanong ni Ruben kay David. Well, siya ay mula sa pamilya Ning sa Jingjing. Ang lalaking ito ay mukhang napakabait, ngunit ito ay talagang napakahirap pakitunguhan. Kaya Tiyusu, Gu, layuan mo siya at huwag pansinin. Pinayuhan ni David sina Ruben at Gu Wentian. Nang marinig ang sinabi ni David, kahit na medyo nagulat sina Gu Wentian at Ruben, tumango pa rin sila. Pagkatapos mag-chat ng ilang sandali, tinawag ni David si Gulinger sa isang tabi. Linger, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang sasama? Medyo madilim ang mukha ni David. Ako, natatakot ako na nasa panganib ka. Nang makitang galit si David, ibinaba ni Gulinger ang kanyang ulo at nagpaliwanag sa mahinang boses. Sinasabi ko sa iyo, pagdating mo sa isla ng Soolong, huwag mo akong sundan kasama ng mga sinaunang tao. Kung susundin mo ako, hindi mo lang ako matutulungan, kundi susuportahan mo rin ako. Seryosong binalaan ni David si Gulinger. Alam ni David na tiyak na walang maganda sa pagdadala ni Ningji sa isla ng Soolong. Kung sarili lang niya, kung may nangyari, may kakayahan pa siyang tumakas. Ngunit ngayon ay biglang narito sina Gu Wentian at Ruben, at ang mga taong ito ay naging pabigat kay David. Sa oras na iyon, random na inaresto ni Ningji ang isa sa kanila at pinagbantaan siya, at hindi maaaring umupo na lang si David at huwag pansinin ito. Tumango si Gulinger, naramdaman din niyang sumusunod siya, medyo walang ingat. Sa sandaling ito, sa isa pang silid sa hindi kalayuan, si Ningji ay nasa mabuting kalagayan. Hahaha, tinulungan ako ng Diyos. Hindi ko akalain na dito ko makikita ang mga kamag-anak ni David. Ngayon, hindi ako natatakot na hindi sumunod si David. Dahan daw ang kinuha ni Ningji ang red wine at humigop. Master Ning, sa mga taong ito, sa tingin ko ang babaeng iyon ang pinakamahalaga kay David. Kapag kontrolado natin ang babaeng iyon, magiging masunurin si David. Sinabi ng Northwest Wango kay Yuan. Oo, nakita ko rin. Hindi ko inaasahan na si David ay isang manliligaw, at may mga babae saan man na nagpapakita ng awa. Sumili ang kaunting selos sa mga mata ni Ningji, at pagkatapos ay nagpatuloy siya, dinala namin si David sa Long Island. Sigurado ka bang magagamit mo ang David na iyon para akitin si Yanlong? Kabanata 1037. Young Master Ning, huwag kang mag-alala, hanggat nasa Soolong Island si David, tiyak na lilito ang Yanlong. Nasa katawan ni David ang Ice Dragon Crystal, at ngayon ang lakas ni Yanlong ay talagang pinakamahina. Basta't patayin natin si Yanlong, kunin ang Flame Dragon Crystal, patayin si David, ilabas ang Ice Dragon Crystal, basta ang dalawang Dragon Crystal ay pinagsama, ang Dragon na Crystal sa oras na iyon ay magsilang ng kapangyarihan ng Dragon. Maraming mayayamang pamilya ang hindi minamaliit ang Dragon Crystal na ito at iniisip na wala itong silbi, ngunit hindi nila alam na ang Dragon Crystal na ito ay dapat pagsamahin sa 2 piraso. Kung lunukin ni Ninggongzi ang 2 piraso ng Dragon Crystal na ito, ginagarantiya ko na ang iyong lakas ay agad na papasok sa Huazong Peak, at may pinakamalakas na lakas ng parehong rango. Sinabi ni Gu Kaiyuan na may nagninangas na mga mata.
Pagkaraang marinig ito ni Ningji, natuwa ang buong tao, hahaha, kapag nakuha ko ang Longjing at naabot ko ang tuktok ng Hwazong, tiyak na gagawa ako ng paraan para magkaroon ng lugar ang pamilya Gumo sa Kyoto. Salamat, Young Master Ning. Nagmamadaling nagpasalamat si Gokay Yuan. Bagamat si Gokay Yuan ang hari ng Hilagang Kanluran, ang Hilagang Kanluran ay isang tigang na lupain. Kahit na si Gokay Yuan ay maging hari ng Hilagang Kanluran, sa mata ng pamilya ng sekta sa ibang mga lugar, wala siyang katayuan. Kaya't palagi niyang gustong sumiksik sa Kyoto Martial Arts World at magkaroon ng sariling lugar sa Kyoto. Natagpuan niya si Ningji at sinabi ang sikreto ng isla ng Soolong. Alam ni Gokay Yuan na kahit hindi niya ito sabihin sa kanyang sarili, sa kanyang lakas, imposibleng makakuha ng 2 Dragon Crystal ng sabay. Sa loob ng bar sa cruise ship, si David ay tumitikim ng red wine kasama si Gullinger. Ang marangyang cruise ship na ito ay may lahat ng bagay, kahit na isang swimming pool, na lubhang maluho. Kaya lang walang interes si David sa mga ito. 2 araw bago makarating sa Soolong Island. Ginamit ni David ang 2 araw na ito para samahan ng maayos si Gullinger. Kung ano ang mangyayari sa isla, walang makakaisip. Kuya David, kung may kasama kang magagandang babae, nakalimutan mo na ba ang kaibigan ko? Sa oras na ito, lumapit sina Ningji at Gokay Yuan at direktang umupo sa tapat ni David. Sa sandaling umupo siya, bahagyang kumaibot ang mga daliri ni Gokay Yuan, at isang hindi marinig na hininga ang pumasok sa bote ng red wine sa harap ni David. Hindi man lang napansin ni na David at Gullinger. Sinulyapan ni David si Ningji at bahagyang ngumiti, gusto mo bang uminom? No need. Itong cruise ship na ito ay nakalagay lahat, at maganda rin ang tanawin sa dagat. Nakaupo ka lang dito at umiinom, at nabigo ka sa marangyang cruise ship na ito. Bahagyang ngumiti si Ningji. Hindi ako mahilig maglakad-lakad. Umiling si David. Well, dahil hindi ka mahilig mag-shopping, hindi kita iistorbahin sa pakikipag-chat sa mga magagandang babae. Tumayo si Ningji at sinabi kay Gokay Yuan, let's go. Tumayo si Ningji at Gokay Yuan at umalis, tumingin si Gullinger sa likuran ng dalawa, nakasimangot at sinabing, ang 2 lalaking ito, sa unang tingin, ay hindi mabubuting tao, lalo na ang nagngangalang Ningji, na isang nakangiting tigre. Lahat sakop sa puso. Bahagyang ngumiti si David, nasa kanya ang plano ni Zhang Liang, mayroon akong hagdan sa dingding, gusto ko ring malaman, kung ano ang layunin ng pagdadala nila sa akin sa isla ng Soolong. Kahit na bakit, tiyak na hindi ito mabuti, kailangan mong mag-ingat. Paalala ni Gullinger na may pag-aalalang tingin. Sa sandaling ito, lumapit si Lin Chanho at nagsabi, Mr. Chen, Miss Lauger, pinaponte ka ni Gu. Medyo kakaiba si David, hindi alam kung ano ang biglang ipinagagawa sa kanila ni Gu Wentian. Nang dumating si Gu Wentian sa silid ni Gu Wentian, tuwang-tuwang sinabi ni Gu Wentian, David, narinig mo ba? Kaya may auction sa cruise ship na ito. Nabalitaan ko na ang auction ay tungkol sa mga antik na nasalvage mula sa dagat. Hihilingin ko sa iyo na sumama sa akin upang makita. Ang pinakamalaking libangan ni Gu Wentian ay mangolekta ng mga antik. Naglaot siya this time, pero hindi niya akalain na may auction pala sa cruise ship. May auction pa ba dito? Medyo nagulat si David, pero pag-isipang mabuti, pawang mayayaman at sikat ang mga makakasakay sa luxury cruise ship na ito, kaya kung mag-open ka ng auction dito, siguradong malaki ang kikitain mo. Kabanata 1038. Ngayon ay nagsisimula ng humanga si David sa may-ari ng cruise ship na ito. Ang grupo, na ginagabayan ng waiter sa cruise ship, ay nakahanap ng lugar para sa auction. Matagal nang dinudumog ng mga tao ang lugar na ito. Mahilig daw mangolekta ng mga mayayaman. Kung tutuusin, hindi naman sila makagastos ng malaki, kaya ano ang silbi? Bukod dito, ang koleksyon ay mayroon ding halaga ng pamumuhunan. Kung makakita ka ng leak sa auction, kikita ka. Dahil sa mga patakaran ng auction, kailangan mong magbayad ng deposito bago ka makasali sa auction, kaya pagkatapos magbayad ni Gu Wentian ng deposito na 1,000,000, pumasok ang lahat. Nakakita ako ng medyo malayong lugar, may ilang tao na nakaupo, at naghintay na magsimula ang auction. Sa oras na ito, nakita ni David na sinundan ni Ningji si Gokay Yuan, ngunit medyo malayo sila sa kanya. Puno ng pananabik ang mukha ni Gu Wentian sa oras na ito, at naghahanda na siya.
Ruben, kapag may na-encounter akong maganda sa ilang sandali at wala akong sapat na pera, kailangan mo akong suportahan. Sumandal si Guwentian sa tenga ni Ruben at sinabi. Huwag kang mag-alala, go, talagang susuportahan kita. Ngumiti si Ruben at tumango. Ancient, may card ako sa katawan, at hindi ko alam kung magkano ang pera doon. Tinatayang may bilyon-bilyon. Pwede mo munang kunin. Kapag nakakita ka ng gusto mo, magpa-picture. Kinuha ni David ang isang bank card mula sa kanyang katawan at ibinigay ito kay Guwentian. Ang pera sa card ni David ay pawang mula sa pagbebenta ng ilang material na panggamot at mula sa pagmimina ni Feng Dong ng ores. Ngayon ay wala siyang pakialam, magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng pera na idedeposito sa kanyang card. Hindi, paano ko magagamit ang pera mo, marami ka pang lugar na magagamit mo. Paulit-ulit na iwinagayway ni Guwentian ang kanyang mga kamay. Alam ni Guwentian na kailangang gumastos ng malaking pera si David para makabili ng mga halamang gamot at iba't ibang mapagkukunan upang makapagtanim, kaya kapaki-pakinabang pa rin ang pera ni David. Kaya lang, hindi pa rin alam ni Guwentian na si David ay bihirang gumamit ng mga espiritual na bato o halamang gamot sa kanyang paglilinang. Huwag nating sabihin na siya na ngayon ang may-ari ng Valley of Medicine God. Sapat na para kay David na magsanay. Ancient, wala akong mapupuntahan ngayon, kunin mo na lang. Inilagay ni David ang card sa mga kamay ni Guwentian. Gusto ni Guwentian na tumanggi, ngunit sinabi ni Gulinger, Lolo, kung ibinigay niya ito sa iyo, maaari mo itong kunin, lahat ng iyon ay pera mula sa pamilya pa rin. Ang mga salita ni Gulinger ay natigilan sandali kay Guwentian, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, oo, pera ng pamilya, kinukuha ko. Naramdaman din ni Gulinger na parang may mali siyang nasabi, at biglang namula ang kanyang mukha. Ancient, magiging isang pamilya din tayo sa hinaharap, kung ang pera ay hindi sapat para sa isang sandali, kahit na makipag-usap ka sa akin. Nakangiting sabi ni Ruben. Kasama ni David sina Gulinger at Sonia. Ruben man o Guwentian, walang pagtutol. Alam nilang lahat na si David ay hindi bagay sa pool, at kahit na mayroon siyang 3 asawa at 4 na C0 and Cobb. Sa hinaharap, ito ay wala. Sa lalong madaling panahon, ang auction ay magsisimula, at ang host ay umaakyat sa entablado. Sa auction ngayon, maswerte kami na nasa eksena si Jindong. Hiniling namin kay Jindong na umakyat sa entablado para magsabi ng ilang salita. Sa pagbagsak ng boses ng host, isang lalaking may balbas at malaki ang tiyan ang umakyat sa stage. Ang pangalan ng lalaking ito ay Jin Fasheng. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Nanhua City. Kinokontrol niya ang lahat ng mga pier sa Nanhua City, pati na rin ang mga barko na ganoon ang laki. Maging ang cruise ship na ito ay kay Jin Fasheng. Makikita na ang mga mapagkukunang pinansyal ni Jin Fasheng, kumpara sa ilang pamilya sa Kyoto, ay higit pa riyan. Ang Jin Fasheng na ito ay isang martial artist, at ngayon ay mayroon na siyang lakas ng isang master. Noong nakaraan, nabubuhay si Jin Fasheng sa pamamagitan ng pangingisda sa dagat. Nang maglaon, sinabing nakahuli si Jin Fasheng ng isang malaking isda at nakakita ng butil sa tiyan ng malaking isda. Kinain ito ni Jin Fasheng. Pagkatapos noon, tumaas ng husto ang kanyang lakas, na naging dahilan upang kontrolin niya ang buong pantalan. Sa nakalipas na mga taon, ang fleet ni Jin Fasheng ay nagligtas ng maraming anti-gong jade. Dahil si Jin Fasheng ay isang bulgar na tao at hindi gusto ang mga bagay na ito, nagsimula siyang mag-auction. Isang matatag na panghahawakan sa Nanhua City. Kabanata 1039. Una sa lahat, salamat sa pagsali sa auction na ito. Ang mga item sa auction na ito ay talagang sulit ang pera, ngunit lahat sila ay nasadjep mula sa isang lumubog na barko libu-libong taon na ang nakalilipas. Kung gusto mo ito, pagkatapos ay gawin ito sa lalong madaling panahon. Kung huli kang nagsimula, wala kang pagkakataon. Hinawakan ni Jin Fasheng ang mikropono at emosyonal na sinabi, ngayon ay inanunsyo ko na magsisimula na ang auction. Nang bumagsak ang boses ni Jin Fasheng, isang basong bote na kasing taas ng tao at natatakpan ng mga pattern ang inilabas. Nang makita niya ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Guwentian. Matapos ang isang round ng labanan, matagumpay na napanalunan ni Guwentian ang bote ng salamin na may 50 milyon. Tapos yung pangalawa, yung pangatlo.
Sa tuwing nakikita ito ni Gu Wentian, hindi niya napigilan ang kanyang pananabik, at pagkatapos ay nagsimula siyang mag-shooting ng galit na galit. Pagkatapos kumuha ng mga larawan ng 12-dosenang mga antik na magkakasunod, si Gu Wentian ay tila walang katapusan sa paningin, ang kanyang mga mata ay naging pula. Ito na siguro ang pinakaastig na pagkakataong sumali siya sa isang auction. Ang mga aksyon ni Gu Wentian ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa kanya. Bagamat ang mga taong pumunta rito ay pawang mayayamang tao, ang mga lokal na tirano ay bihira, at maging si Ningji ay hindi maiwasang matigilan. At si Jin Fasheng, na nakaupo sa front row, ay hindi maiwasang lingunin si Gu Wentian, ang kanyang mga mata ay medyo hindi mahuhulaan. Lolo, malapit na. Magkano ang ginastos mo? Lahat ng perang ibinigay sa iyo ni David ay naubos na. Naramdaman din ni Gulinger ang parehong tingin mula sa lahat, at nagmamadaling hinaila ang sulok ng damit ni Gu Wentian. Matapos mapaalalahanan ni Gulinger, medyo nagising si Gu Wentian, at nagmadaling sinabing nahihiyang, hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nakita ko ang mga anti-gang ito, hindi ako bibili nito, hindi ko ito bibilhin sa ibaba. Linger, kung nagustuhan ito ng lolo mo, hayaan mo siyang bumili. May pera pa ako dito. Bihira lang makakita ng mga antik na ganito na nasalvage mula sa dagat. Si Ruben nasa gilid, hehing ngumiti. Oo, tama ang Tito Sumo. Walang gaanong mga antik na nasalvage mula sa dagat. Kapag nakuha natin ang mga ito, maaaring direktang tumaas ang halaga nila. Nakahanap na ngayon si Gu Wentian ng dahilan para bumili ng mga antik para sa kanyang sarili. Nang marinig ito, diretsyong bumantong hininga si Gulinger, at nakaramdam ng kaunting kawalan, dahil alam niyang gusto talaga ni Gu Wentian ang mga antigo. Sa buong auction, bukod sa ilang mga antik na hindi maganda ang kondisyon at hindi nagustuhan ni Gu Wentian, ang iba ay kinuha ni Gu Wentian, at ang presyo ng transaksyon lamang ay 10 bilyon. Nang matapos ang auction, atubiling umalis si Gu Wentian. Ang mga anti-gang iyon ay iimpake at ihahatid sa bahay ni Gu Wentian pagkatapos bumalik ang cruise ship sa Nanhua City. Sa auction na ito, ang 2 araw na itinerary ay ginawang halos isang celebrity si Gu Wentian, at maraming tao ang nagsimulang makipagkaibigan kay Gu Wentian. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang cruise ship sa Soolong Island. Ang tanawin dito ay hindi katulad noong mga nakaraang buwan. Walang nakakapasong araw, ni ang lamig na natatakpan ng yelo at nyebe. At napakasariwa ng hangin sa isla ng Soolong at napakakomportable ng mga tao. Bilang karagdagan sa cruise ship ni David, marami pang ibang barko ang dumarating sa Soolong Island. Sa oras na ito, maraming turista sa isla ng Soolong. Linger, dadalhin mo muna ang mga sinaunang tao, sundan mo ang ibang turista para maglaro, huwag mo akong sundan. Papalapit na sa pagbaba, binalaan muli ni David si Gulinger. Tumango si Gulinger, at pagkatapos ay nag-aalalang sinabi, kailangan mong mag-ingat sa iyong sarili. Huwag kang mag-alala, itong 2 taong ito lang, kung gusto kong umalis, hindi nila ako mapipigilan. Hindi nag-aalala si David, kahit na hindi niya matalo sina Ningji at Gukaiyuan, madali pa rin itong makatakas. Kung maglalaro sina Ningji at Gukaiyuan, ganap na makakalabas si David. Kabanata 1040. Pagkarating ng lahat sa Soolong Island mula sa cruise ship, dinala ni Gulinger si Gu Wentian at ang iba pa at umalis kasama ang maraming turista. Kuya David, hindi ba kasama namin ang mga kaibigan mo? Nang makitang umalis sina Gulinger at Gu Wentian, nagtatakang nagtanong si Ningji. Hindi, masyadong mahirap na nandito sila. Napangiti ng mahina si David. Naunawaan din ni Ningji ang ibig sabihin ni David, ngumiti siya at sinabing, kung gayon ay umalis na tayo. Kasama sina Ningji at Gukaiyuan sa harap at si David sa likod, ang tatlo ay nagtungo sa kailaliman ng Soolong Island. Si Gukaiyuan ay naglabas ng compass mula sa kanyang katawan at nagsimulang bumulong ng kung ano sa kanyang bibig, patuloy na nangungulit tungkol sa isang bagay. Nakita ko na ang compass sa kamay ni Gukaiyuan ay biglang tumaas sa ere, nagbuga ng mahinang pulang ilaw. Pagkatapos ng ilang lap sa lugar, ang compass ay nagsimulang lumipat patungo sa timog silangan sa isang mataas na bilis. I-follow up, may sinabi si Gukaiyuan, at agad na tumakbo ng mabilis. Malapit din sina Ningji at David. Matapos tumakbo ng mahigit kalahating oras, huminto ang compass at bumalik sa mga kamay ni Gukaiyuan. Nandito na.
Tumingin si Gokay Yuan sa paligid at sinabi. Ano ang hinahanap mo? Kakaibang tanong ni David. Pinaikit ni Ningji ang kanyang mga mata at sinabing, hinahanap namin ang kinaroroonan ni Yanlong. Pagkatapos mong lunukin ng Ice Dragon Crystal, ang isla ay dumanas ng napakalaking pagbabago, at si Yanlong ay nawala rin ng magkasama. Ngayon kailangan nating hanapin si Yanlong. Ilabas ang Yanlong Dragon Crystal. Tapos pinapunta mo ako, ayaw mong tulungan kita sa pakikitungo kay Yanlong, di ba? Ang mga Panginoon ng iyong pamilya Ning ay mas malakas kaysa sa akin. Nagulat si David. Marami raw master sa pamilya Ning. Kahit na ang pakikitungo kay Yanlong, hindi na kailangang tawagan si David. Ang kabadong matandang lalaki na sumusunod kay Ningji ay ang lakas ng rurok ni Wazong, mas malakas kaysa sa lakas ni David, kaya alam ni David iyon, hiniling ni Ningji sa kanyang sarili na lumapit, tiyak na huwag harapin si Yanlong. Siyempre hindi. Hindi ka kakailang ganing harapin si Yanlong, ngunit ang dugo lamang sa iyong katawan ang maaaring maglabas ng nagtatago na Yanlong. Isang kidlat ng layuning pagpatay ang sumilay sa mga mata ni Ningji. Sa pagkakataong ito, naunawaan ni David kung bakit gustong tawagan ni Ningji ang kanyang sarili sa isla ng Soolong. Ginamit pala niya ang kanyang sarili bilang pain para ilabas si Yanlong. Sa tingin mo ba mapipigilan niyo akong dalawa? Nagsimulang tumaas ang aura ni David. Hahaha, pwede bang pigilan mo, di bale sabihin mo. Tumawa si Ningji, pagkatapos ay tumingin kay Gokay Yuan at sinabing, gawin mo. Tumango si Gokay Yuan, pagkatapos ay bahagyang ibinuka ang kanyang bibig, na parang may iniisip. Napatingin si David kay Gokay Yuan nang nagtataka kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Gayunpaman, sa oras na ito, si Gullinger, na 12-dosenang milya ang layo mula sa kanila, ay biglang sumigaw at sumakit ang ulo, at ang buong tao ay bumagsak sa lupa at nahimatay. Kinanta ni Gokay Yuan ang spell ng higit sa 10 minuto, at nalaman niyang nakatayo si David at hindi nagre-react. Dahil dito, medyo natigilan si Gokay Yuan. Gagawin mo ba ako hanggang mamatay gamit ang iyong bibig? Pabirong tanong ni David kay Gokay Yuan. Ano ang nangyayari? Sumimangot si Ningji at tinanong si Gokay Yuan. Noong nagiinuman sina David at Gullinger, si Gokay Yuan ay lihim na gumawa ng ilang mga trick, ngunit ngayon ay nalaman niyang mabuti si David. Hindi ko rin alam, halatang nilason ko sila. Si Gokay Yuan ay naguguluhan din, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi tumugon si David. Nang marinig niyang nilason ni Gokay Yuan ang kanyang sarili, biglang nanlamig ang mukha ni David, sino pa ang nilason mo? Si David ay may malapot na puso upang protektahan ang kanyang katawan, at anumang lason ay walang silbi sa kanya, ngunit iba ang iba. Kung nalason din si Gullinger at ang iba pa, delikado ito ngayon. At ang munting kagandahan sa tabi mo, ang red wine na ininom mo ay minanipyelo ko na, baka nalason na ang iyong munting kagandahan. Kaya, kung maaari mong makinig sa amin ng masunurin ngayon, ibibigay ko sa iyo ang antidote mamaya, at pagkatapos. Kabanata 1041. Liligawan kita. Tumaas ang personal na galit ni David, at bago pa matapos magsalita si Gokay Yuan, sinuntok niya ng suntok si Gokay Yuan. Nakita ito ni Ningji, na nasa gilid, biglang tumaas ang kanyang aura, at ang tumataas na aura na ito ay isang manipis na linya lamang ang layo mula sa tuktok ng dakilang master. David, makipagtulungan ka sa amin ng mabuti, maaari ka pa ring magdusa ng kaunti sa laman at dugo. Gaya ng sinabi ni Ningji, direktang sinuntok niya si David. Boom! Nagkaroon ng isang marahas na pagsabog, at ang mga nakapaligid na puno ay tinatangay ng hangin. Paulit-ulit na umatras ang figure ni David, at si Ningji ay hindi gaanong bumuti, at gumawa siya ng 3 hakbang upang patatagin ang kanyang figure. Hindi nakakagulat na naglakas loob kang pukawin ang Martial Arts Alliance, ang iyong lakas ay tumaas ng husto. Tumingin si Ningji kay David at sinabing, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon, kapag nagkamali si Linger, papawiin ko kayong dalawa ng tuluyan. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod siya at tumakbo. Titingnan niya kung ano ang nangyari kay Gullinger, ayaw niyang makipag-away sa 2 taong ito. Master Ning, tatakbo ang taong ito. Nang makitang tatakbo na si David, nagmamadaling sumigaw si Gokay Yuan. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Tila matagal nang nakapagdesisyon si Ningji, at direktang naglabas ng silver silk screen mula sa kanyang mga braso.
Hindi niya alam kung anong materyal ang ginawa ng silkscreen. Tianluo Diwang. Biglang inihagis ni Ningji ang wire mesh sa kanyang kamay sa hangin, at hindi nagtagal ay nagsimulang tumubo ng mabilis ang silvery wire mesh at natakpan si David. Nagulat si David, at nang lumiwanag ang kanyang mga iniisip, lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at ang nagngangalit na apoy ay sumunog sa Dragon Slaying Sword. Cut! Si David ay naglaslas gamit ang isang espada, at ang matalim na talim ay direktang tumama sa tabing na sutla. Nagkaroon ng pagsabog ng apoy, na sinundan ng tunog ng banggaan ng metal, at ang silkscreen ay hindi nasira sa ilalim ng Dragon Slaying Sword. Hindi nagtagal, nabalot ng wire mesh ang katawan ni David, at palapit ito ng palapit. Kahit anong pilit ni David, hindi siya makalaya. Hahaha, huwag kang mag-abala, ang Tianluo Diwang na ito ay isang magic weapon na antas ng langit, kahit na nakulong si Wow, hindi siya makakawala. Para sa iyo, ninakaw ko ang lahat ng kayamanan ng ating pamilya Ning. Tumingin si Ningji kay David na nakulong, at may pagmamalaki na sinabi. Dilat ang mga mata ni David at pinandilatan niya si Ningji, ngunit ang pamilyang Ning na ito ay may napakaraming magic weapons, makikita na ang lakas ay hindi pangkaraniwan. Gokay Yuan, magsimula na tayo. Sabi ni Ningji kay Gokay Yuan. Tumango si Gokay Yuan, pagkatapos ay hawak ang kompas, isang punyal na nalaslas sa daliri ni David, at ilang patak ng dugo ang nahulog sa kompas. Di nagtagal, ang dugo ay sinipsip ng kumpas, at pagkatapos ay nagsimulang yumanig ng marahas ang kumpas, at ang mga pagsabog ng pulang ilaw ay kumislap. Umuugong. Ang dalas ng pag-alog ng kompas ay palaki ng palaki, na gumagawa ng isang humuhuni, at sa wakas ay naging isang dagendong ng dragon. Dumadagendong. Biglang nagsimulang manginig ang lupa, at pagkatapos ay bumangon ang lupa sa di kalayuan. Darating. Sabi ni Gokay Yuan na may pinanibik sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Ningji ay kumikinang din ng maliwanag, at isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Naghihintay silang dalawa, ngunit si David, na nakulong sa oras na ito, ay naramdaman na si Long Jing sa kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, na parang may nararamdaman. Hindi nagtagal, ang mataas na umbok sa lupa ay palapit ng palapit sa kanila, si Gokay Yuan ay nagmamadaling inihagis ang kompas sa kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang nagmula sa kompas, na nagniningning sa mataas na umbok. Young Master Ning, gawin mo. Nagmamadaling sumigaw si Gokay Yuan. Tumango si Ningji, tumalo ng mataas ang kanyang katawan, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay tumusok sa mataas na umbok. Isang pagsabog ng dugo ang bumulwak mula sa umbok. Tuwang-tuwa si Ningji, nang bubunot na sana siya ng kanyang espada at sasaksakin muli, biglang ang buong tao ay tila nabaligtad ng kung anong uri ng malaking puwersa, at direktang lumipad siya ng 12-dosenang metro ang layo. Kabanata 1042. At mula sa mataas na umbok na lugar na iyon, isang apoy na dragon na nagninanga sa apoy ay pumailang-lang sa langit. Ang espada ni Ningji ay nakapasok pa rin sa katawan ni Yanlong. Sa sandaling lumitaw ang apoy na dragon, ang nakapaligid na hangin ay tila naubos ng sabay-sabay, ang lahat ng mga puno at bulaklak ay natuyo, at ang temperatura ay biglang tumaas. Sa pagtingin sa 10 metrong Yanlong na ito, ang mga mukha ni Ningji at Gokay Yuan ay naging medyo pangit. Nagulat din si David. Noong panahong iyon, ang Ice Dragon ay isa lamang Ice Dragon na nabuo ng isang taong naglagay ng array sa Dragon Crystal. Speaking of which, hindi totoong dragon ang Ice Dragon. Ngunit ang apoy na dragon na may dilat na mga mata at apoy sa buong katawan sa harap niya ay isang tunay na dragon. Mula sa hiningang nagmumula sa Yanlong na ito, mararamdaman mo ang matinding pang-aapi. Ning! Young Master Ning, ano ang dapat nating gawin? Sa pagtingin sa nakakatakot na Yanlong sa kanyang harapan, si Gokay Yuan ay medyo natakot. Sumimangot din si Ningji. Talagang hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalaki si Yanlong, at maaaring pigilan sila ng aura na nagmumula sa kanyang katawan. Paano ang fuck alam ko kung ano ang gagawin? Nagmura si Ningji. Nagkamali sila ng akala na pinatay ni David ang Ice Dragon sa oras na iyon at inilabas ang Dragon Crystal, na nagpapatunay na ang Ice Dragon at ang Flame Dragon sa Soolong Island ay hindi masyadong malakas. Ngayong nagsanib puwersa na silang dalawa, mas malakas ang kanilang lakas kaysa kay David noong panahong iyon. Bilang karagdagan, mayroong mga magic na arma sa kanilang mga kamay, at ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang apoy na dragon.
Ngunit sino ang nakakaalam, ang Yanlong na ito ay talagang napakalaki, at ito ay napakalakas. Bahagyang nanginig ang mid-air na si Zhong Yanlong, nahulog ang espadang nakaipit sa kanyang katawan, at pagkatapos ay isang pamimilit na parang Diyos ang bumaba sa ulo ng maraming tao. Sa isang saglit, para bang ang langit at ang lupa ay iisa, at ang lahat ng puwersa sa pagitan ng langit at lupa ay idiniin sa ilang tao. Pop! Pop! Sina Ning Ji at Gokay Yuan ay walang kahit kaititing na panlaban, kaya nahulog sila sa lupa at hindi makagalaw. At ang katawan ni David ay nagpapalabas ng ginintoang liwanag, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumalaban sa pamimilit na ito. Ngunit sa huli, ang gintong liwanag sa katawan ni David ay nabasag, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa sa isang tuhod. Ang dragon na kristal sa katawan ni David ay patuloy na nanginginig, at ito ay naglalabas ng mga bugzo ng magagaan na alon, na tila umaakit sa ideya ng Yanlong. Oo nga, ang malatansong kampa ng mata ni Yanlong ay tumingin kay David, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang dagwang bibig at naglakad patungo kay David. Nakita ni David si Yanlong na nagmamadaling lumapit sa kanya, puno ng takot ang kanyang mga mata, nagmamadali siyang nagpupumiglas, ngunit wala itong silbi, masyadong malakas ang lambat, hindi makawala si David. Nang makitang malapit ng lumunin si David, sa mga sandaling ito, biglang kumandat ang Taipei ring sa kamay ni David. Ngunit kasabay ng pagkislap ng singsing ng Taipei ay biglang huminto ang Flame Dragon at tahimik na tumingin kay David sa kanyang harapan. Ang mga mata ng apoy na dragon ay puno ng takot at sindek. Umuugong. Ang Ice Dragon na si Longjing sa katawan ni David ay nagsimulang manginig ng husto, at ang katawan ni David ay nanginginig kasama nito. Naramdaman din ni Yanlong ang panginginig ng Ice Dragon Longjing. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, muli niyang ibinuka ang kanyang bibig. Nang akala ni David ay lalamunan siya ni Yanlong sa isang kagat, biglang may nagliliyab na butil na lumabas sa bibig ni Yanlong. Ang eksenang ito ay direktang nagmukhang tanga kay David. Ito kaya ang Dragon Crystal ni Yanlong. Napaisip si David sa sarili niya. Ngunit ang nagninangas na butil ay lumipad sa bibig ni David. Si David mismo ay hindi alam kung ano ang iisipin, ngunit ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang butil. Ano? Pagkalunok pa lamang nito, naramdaman ni David na ang kanyang katawan ay iniihaw sa isang bundok ng apoy, at ang kanyang buong katawan ay sesubog na. Kabanata 1043. Di nagtagal, ang katawan ni David ay nagsimulang mag-apoy, na naging parang isang taong nasusunog. Ngunit hindi nagtagal, isang layer ng magaan na ambon ang agad na pinatay ang apoy sa katawan ni David, at pagkatapos ay ang Ice Dragon na kristal sa katawan ni David ay nagsimulang magbuga ng maraming malamig na hangin, na na-neutralize ng apoy sa katawan ni David. Ang dalawang kristal ng dragon ay umikot, at sa wakas ay nagbanggaan, isang nakakatakot na puwersa ang pumaligid kay David, na bumubuo ng isang bagyo. Hindi ko alam kung gaano katagal, ang dalawang dragon na kristal ay ganap na pinagsama, ang katawan ni David ay tila nasa isang ice cave saglit, at pagkatapos ay parang bundok ng apoy. Sa sukdulan, upang labanan ang dobleng pagpapahirap na ito. Hindi nagtagal, ang puwersang nagpahirap sa katawan ni David ay nagsimulang dahan-daang nagsalubong at namuo, at sa wakas ay bumao ng lahat sa kanyang dantian. Sa sandaling ito, tila may nagliliyab na apoy sa mga mata ni David. Sa ilalim ng konsentrasyon, isang nakakapasong ilaw ang nagliyab, at nagpasabog pa ng malalim na hukay sa lupa. Ito. Medyo natigilan si David. Nadama niya na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay higit na malupit kaysa sa espiritual na kapangyarihan na karaniwan niyang nililinang. At ang kapangyarihang ito ay nagbigay kay David ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar, na para bang ang kapangyarihang ito ay orihinal na pag-aari niya. Dahan-daang pinigilan ang puwersang ito, bumalik sa normal ang mga mata ni David. Naramdaman ang pagbabago sa katawan ni David, biglang nagpakawala si Yanlong ng isang dragon na umungol, at pagkatapos ay umangat ang kanyang katawan sa hangin at bumulusok sa dagat. Umalis si Yanlong, agad na nawala ang nakakatakot na pressure, tumayo sina Ning Ji at Gokay Yuan, at dahan-dahan ding tumayo si David. Ngayon lang nakita ni Ning Ji at Gokay Yuan ang eksena. Hindi nila maintindihan kung bakit gusto nilang lunukan ang Yanlong ni David sa kritikal na sandali, kung bakit huminto sila sa kritikal na sandali at binigyan si David ng sarili nilang Dragon Crystal. Bagamat hindi nila ito naiintindihan, alam nila na si David sa sandaling ito ay dapat na may kapangyarihan na ng dragon.
Gokay Yuan, patayin siya ng mabilis at ilabas si Longjing. Malakas na sabi ni Ningji kay Gokay Yuan. Baka sa mukha ni Gokay Yuan ang kawalang awa, na ikuyom ang kanyang mga kamao, at binangga si David. Nakagapos na si David at walang kapangyarihang lumaban, kaya hindi nababantayan si Gokay Yuan. Ngunit sa sandaling ito, ang gintong liwanag sa katawan ni David, ang langit at lupang lambat na nakatali kay David, ay napunit at nagkalat. Kinuha ko lang ang practice hands. Malamig na tiningnan ni David si Gokay Yuan, at pagkatapos ay kumaway din ang kanyang kamao na nakabalot sa gintong liwanag. Boom! Sabay na nagsuntok ang dalawa, at pagkatapos ay pumutok ang gininto ang liwanag, at ang katawan ni Gokay Yuan ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali. Gayunpaman, hindi huminto si David, tumalon ang kanyang katawan, at ang gininto ang kamao na may lakas ng pagwasak at paghila sa bulok, ay muling humampas kay Gokay Yuan. Nagulat ang mukha ni Gokay Yuan, nagmamadali niyang binibigkas ang mantra, at nakita ang isang gintong liwanag na nagpoprotekta sa dibdib ni Gokay Yuan. Klang! Dinurog ito ni David ng suntok, at para bang diretsong binasag niya ang bakal. Nang tingnan kong mabuti, nakita ko ang compass sa kamay ni Gokay Yuan, na naglalabas ng liwanag sa oras na ito, pinuprotektahan ito sa harap ng dibdib ni Gokay Yuan. Ngayon lang, natama ni David ng suntok ang compass. Bagamat hindi nabasag ng suntok na ito ang compass, halatang may mga bitek sa compass. Yung opening plate ko. Sa pagtingin sa basag na compass, si Gokay Yuan ay labis na nabalisa na halos hindi siya umiyak. Nang tingnan ang eksenang ito, napakunot ang noo ni Ningji, at ang mga sulok ng kanyang mga mata ay patuloy na kumikibot. Huwag kang yumangal, ang batang ito ay may kapangyarihan ng dragon ngayon, magsasama-sama tayo para patayin siya. Alam ni Ningji na umaasa sa sarili niyang lakas lamang, natatakot siya na hindi siya ang magiging kalaban ni David. Ang kapangyarihan ng dragon. Bahagyang natigilan si David nang marinig ang salita. Kabanata 1044. Hindi kaya ang misteryosong kapangyarihan sa kanyang katawan ay ang kapangyarihan ng dragon. At ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa pagsasanib ng dalawang kristal ng dragon. Tumingin si David kina Ningji at Gokay Yuan. Sa wakas ay alam na niya ito. Nalaman na pala ng dalawang lalaking ito ang sikreto. Alam nila na ang kombinasyon ng Ice Dragon Dragon Crystal at Yanlong Dragon Crystal ay magsilang ng kapangyarihan ni Shenlong. Walang espesyal sa paglunok ng nag-iisang Dragon Crystal, iyon ay, mayroong ilang espiritual na enerhiya sa Dragon Crystal. Ngunit sinong mag-aakala na ang paglunok ng dalawang Dragon Crystal ay magbubunga ng magkaibang epekto? Nang marinig ang dagandong ni Ningji, inalis ni Gokay Yuan ang kanyang kalungkutan, kumislap ang kanyang mga mata na may layuning pumatay, at pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. Nakita ko na ang bitek na compass ay nagsimulang muling lumiwanag sa sandaling ito, at si Gokay Yuan ay nabalot ng liwanag. Hindi nagtagal, ang manipis na katawan ni Gokay Yuan ay nagsimulang umakyat, at bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan ay nababalot ng liwanag. Parang higanteng liwanag. Ang compass ay nakahover sa itaas ng ulo ni Gokay Yuan, at ang isang tao at isang tool ay tila pinagsama-sama. David, kung sisirain mo ang magic weapon ko, papatayin kita. Si Gokay Yuan ay umungal, at ang buong tao ay parang isang hayop. Ikinumpas din ni Ningji ang kanyang kamay at kinuha ang espada sa lupa, ang kanyang buong katawan ay puno ng nakamamatay na aura. Sabay naming pinatay siya, ang mga kayamanan sa kanya ay sa amin. Pagkatapos magsalita ni Ningji, inihagis niya ang kanyang espada kay David. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay dumaan sa isang alon ng hangin, na parang napunit ang buong espasyo. Nagsimula rin si Gokay Yuan sa parehong oras, at bigla siyang sumuntok, tulad ng isang laser, nang direkta patungo kay David, ang bilis ay napakabilis. Sa pagharap sa sabay-sabay na pag-atake ng dalawang tao, sumimangot si David at naging solemn na ang mukha niya. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, itinaas ni David ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at diretsyong inindayog ang isang espada upang salubungin ang nakakatakot na sword energy ni Ningji. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at nagbanggaan ang dalawang espada, na nagdulot ng nakakabinging tunog. Gayunpaman, ang suntok ni Gokay Yuan ay nasa harap na niya. Gustong umiwas ni David, ngunit huli na ang lahat. Nagagawa niya lamang ang kanyang hindi napinsalang gininto ang katawan sa sukdulan.
Ang mga kaliskis na kumikislap sa kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng mabilis, na nabuo sa katawan ni David. Isang airtight golden armor. Dong dong dong. Sa tatlong mapurol na tunog, naramdaman na lamang ni David na gumugulong na ang kanyang mga laman loob. Mukhang sumuntok si Gokay Yuan ng isang suntok, ngunit direktang sumuntok siya ng tatlong suntok. Lahat ng tatlong suntok ay tumama sa dibdib ni David. Bagaman ang karamihan sa kapangyarihan ay nilabanan ng katawang laman ni David, mayroon pa ring napakalakas na puwersa na tumagos sa hindi nasisira na gininto ang katawan ni David. Ang kapangyarihang ito ay direktang nagpang-inag sa dantian sa katawan ni David, at ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ay nag-ulo rin, at hindi ito maaaring pagsamasamahin ng ilang sandali. Nang makita ang tiyempo kung kailan magulo ang espiritual na kapangyarihan ni David, pagkatapos ay sumuntok muli si Gokay Yuan, na binasag ng malakas ang katawan ni David, at direktang binasag ang katawan ni David. Matapos itumba ang mahigit 100 punong magkasunod, tumigil ang katawan ni David, at damanak ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Inayos ni David ang kanyang paghinga sa screen, sinusubukan ang kanyang makakaya na pakalmayan ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Hanggat ang iyong lakas, dapat mong ibigay ang Dragon Crystal sa iyong katawan ng masunurin, upang hindi na muling magdusa ng laman at dugo. Napangisi si Gokay Yuan. Nakita ni Ningji na hindi man lang kinaya ni David si Gokay Yuan, at ang kaba ay ngayon lang nakahinga. Tila nagsanib na ang Dragon Crystal, at hindi pa lubusang nahawakan ni David ang kapangyarihan ng dragon. Hindi nagsalita si David, ginagamit niya ang maikling panahon na ito upang ayusin ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi mataas ang lakas ni Gokay Yuan, ngunit mayroon siyang masaganang karanasan sa pakikipaglaban at biniyayaan ng mahiwagang armas, kaya napakahirap harapin. Katabi niya si Ningji na nakatitig sa kanya. Pagharap sa kanilang dalawa, si David ay walang plano laban sa kalaban ng ilang sandali. Kabanata 1045. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya, patayin mo muna siya. Alam ni Ningji na maraming panaginip si Ye Changmeng, kaya humawak siya ng espada at inatake muli si David. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinunod ni David si Ningji upang lumaban ng husto, ngunit naiwasan niya ang matalim na espada sa isang flash. Naiwasan lang ng katawan ni David ang atake ng espada ni Ningji, at pagkatapos ay tumama ang malupit na enerhiya ni Gokay Yuan. Kinakalkula ni Gokay Yuan ang tiyempo para makaiwas si David, at pagkatapos ay nalaman niyang nakaiwas lang si David sa pag-atake, ngunit bago pa siya makatayo ng matatag, naglunsad siya ng isang biglaang pag-atake, na naging dahilan upang hindi mabantayan ni David ito. Oo naman, sa pagkakataong ito ay muling nagtagumpay si Gokay Yuan at nabagsak si David ng mahigit 10 metro ang layo. Si David ay nakaharap na ngayon sa kaaway, ang kanyang mukha ay naging lubhang marangal. Hindi inayos ni David ang kanyang paghinga sa pagkakataong ito, ngunit bahagyang binaligtad ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang katawan saglit, at maya-maya ay lumitaw ang isa pang David. Tapos 3, 4, 5. 5 magkaparehong David, nakatayo sa tapat ni Ningji at Gokay Yuan, lahat ay may parehong hininga sa kanilang mga katawan. Imposibleng matukoy kung alin ang katawan ni David sa pamamagitan ng pag-asa sa hininga. Nakaharap sa 5 magkaparehong David, si Gokay Yuan ay biglang natulala, ngunit malamig na ngumiti si Ningji, hindi ko inaasahan na matututo ka ng siyam na anino ni Ichiro Watanabe, ngunit ang mga ilusyong ito ay magpapaloko sa ibang tao. Well, sa harap ko, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Talaga. Pagkatapos ay subukan ito. Pagkatapos magsalita ni David, ang unang espada ng Nine Shadow Sword Art ay dumiretso kay Ningji. 5 nakakatakot na sword chi ang nagpabago sa kulay ng mundo. Malamig na ngumiti si Ningji, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at ang espada sa kanyang kamay ay gumawa ng humuhuni. Alam niya na sa 5 sword chi na ito, isa lang ang makapangyarihan, at ang iba ay hindi dapat banggitin. Hanggat nahanap niya ang pinakamakapangyarihang sword energy sa kanila, maaari niyang harangan ito ng isang espada. Nakakalungkot lang na lumipad ang 5 swords chi patungo kay Ningji, at nang nasa harap na siya ni Ningji, ang mukha ni Ningji ay naging sobrang pangit. Dahil nalaman niya na ang 5 sword chi na ito ay talagang naglalaman ng malaking layunin ng pagpatay, at bawat isa ay tila kayang durugan siya.
Ang walang magawang si Ningji ay nakaharang lamang sa espada sa kanyang harapan, at isang bahagyang puting liwanag ang lumitaw sa harap ni Ningji, na bumubuo ng isang kalasag. Kumalabog. Sa isang malakas na putok, ang buong isla ng Soolong ay tila nanginginig, at ang katawan ni Ningji ay diretsyong lumipad palabas, na tumama sa lupa ng malakas. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kay Gokay Yuan. Young Master Ning. Nagmamadaling lumapit si Gokay Yuan at tinulungang makatayo si Ningji. Pinunasan ni Ningji ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, at sinabing may masamang tingin, ang avatar ng batang ito ay naglalaman din ng lakas, na mas malakas kaysa kay Ichiro Watanabe, sabay tayo. Ang espada sa kamay ni Ningji ay kumikinang ng may liwanag, at pagkatapos ay isang malaking grupo ng liwanag ang tila umakyat sa itaas ng dulo ng espada, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong katawan ni Ningji. Nang makita ito ni Gokay Yuan, naikuyom din niya ang kanyang mga kamao. Sa basbas ng kompas, ang mga kamao ni Gokay Yuan ay naging dalawang bola ng liwanag. Kabog! Ilang bola ng liwanag ang direktang tumungo kay David. Si David ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nilaslas ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ng marahas, at ang 5 sword chi ay kumaway muli, nilabanan ang pag-atake ni Ningji at Gokay Yuan. Sa isang iglap, ilang hininga ang nagsalpukan, at isang marahas na pagsabog ang tumunog. Ang nabalisa na alikabok ay tumakip sa kalangitan, tulad ng isang bomba sa himpapawid na sumabog. Puff! Nagbuga si David ng isang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa, at ilang mga shadow clone ay nawala sa isang iglap. Kahit na si David ay may shadow clone, at ang shadow clone ay may lakas din, ang espiritual na kapangyarihan na natupok ng shadow clone ay nagmumula rin sa dantian ni David. Sa kasong ito, ang espiritual na kapangyarihan sa dantian ni David ay direktang natupok ng 5 beses, at hindi nito kayang suportahan ito. Sa sandaling ito, ang dibdib ni David ay lumubog, ang kanyang mga tadyang ay halatang bali, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian ay halos maubos. Kabanata 1046. Umalis ang usok, tumingin kay David na puno ng kahihiyan, bahagyang itinaas ni Ningji ang kanyang bibig, ngayon lahat ng kayamanan mo ay magiging akin. Dahan-dahang naglakad si Ningji patungo kay David, na sinundan ni Gokay Yuan. Mukhang proud at relax ang dalawa, ganito na si David, at walang banta. Napakunot noo si David, desperado na sinisikap na paikliin ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay bumagsak, at ito ay halos maubos, at ngayon ay wala na siyang lakas para tumayo. Ano ang tungkol sa kapangyarihan ng dragon? Tumingin si David kina Ningji at Gokay Yuan na lumapit, at sabik na sabik siya. Hindi niya maramdaman ang dominanteng kapangyarihan mula sa simula ngayon. Ang pinagsamang Dragon Crystal ay nasuspine sa katawan tulad nito, at walang bakas ng kapangyarihan. Anong problema? Naramdaman ito ni David sa kanyang puso at gustong magmadali upang mahanap ang kapangyarihang iyon, ngunit sa kasamaang palad, kahit gaano siya kabalisa, hindi pa rin niya ito maramdaman, na para bang wala na ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, naglakad na sina Ningji at Gokay Yuan papunta kay David, at pagkatapos ay tumingin kay David, puno ng pagmamalaki ang kanilang mga mukha. Humakbang pasulong si Gokay Yuan at tinapakan ang dibdib ni David, tumaas ang sulok ng kanyang bibig at sinabing, sinira mo ang aking mahiwagang sandata, sa palagay ko'y magaling ang iyong espada, pagkatapos ay gamitin ang espadang ito upang harapin ito. Sabi ni Gokay Yuan, yumoko para kunin ang Dragon Slaying Sword ni David. Sa katunayan, ang sinabi ni Gokay Yuan ay para marinig ni Ningji. Natatakot siya na pagkatapos patayin si David, lahat ng kayamanan sa katawan ni David ay magiging kay Ningji. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa Longjing, ang Dragon Slaying Sword ni David ay isa ring pambihirang sandata. Nang yumuko si Gokay Yuan para kunin ang Dragon Slaying Sword ni David, biglang tumunog ang Dragon Slaying Sword, na sinundan ng isang matalim na sword chi, na direktang pumutol sa palad ni Gokay Yuan. Sa kabutihang palad, mabilis na umiwas si Gokay Yuan, kung hindi ay naputol ang espada sa kanyang lalamunan. Duguan ang palad ni Gokay Yuan, at nagulat siya kay David at sa Dragon Slaying Sword. Sa sandaling ito, wala nang lakas si David na lumaban, ngunit ang Dragon Slaying Sword na ito ay maaaring magkaroon ng kamalayan sa sarili at gawin ito sa kanyang sarili, na sadyang nakakamangha. Matagal nang pinagsama ang kanyang espada sa kanyang katawan.
Ang espada ay ipinanganak mula sa puso. Kung gusto mong makuha ang espadang ito, kailangan mong patayin siya. Tumingin si Ningji kay Gokay Yuan na parang tanga at sinabi. Napagtanto ito ni Gokay Yuan, kaya itinaas niya ang kanyang paa at marahas na tinapakan si David. Kung nataman ang paa na ito, sa itsura ni David ngayon, natatakot akong durugan ng isang paa ang buong katawan niya. Ngunit sa sandaling ito, ang singsing ng Taipei sa kamay ni David ay bahagyang kumikislap muli, at pagkatapos ay ang dragon na kristal sa kanyang katawan ay sumambulat na may hindi mapapantayang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay kumalat kaagad sa katawan ni David, tulad ng isang malaking lambat, na bumabalot kay David ng mag-isa. Hindi pa naapakan ng paa ni Gokay Yuan si David, ngunit direktang itinapon palayo ng isang malaking rebound. Dahan-daang tumayo si David, may bakas ng eskarlata na kumikislap sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang aura sa katawan ni David ay eksaktong kapareho noong lumitaw ang Yanlong ngayon. Sumimangot si Ningji, at mabilis na umatras ang kanyang figure. Hindi siya tanga. Ang hininga sa katawan ni David sa sandaling ito ay halatang kapangyarihan ng dragon. Patayin mo na lang siya. Sigaw ni Ningji. Si Gokay Yuan, na na-eject, ay tumalon sa sandaling iyon, at pagkatapos ay nagliwanag ang compass sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay direktang binalot ng liwanag na ito si David. Hindi ito pinansin ni David, ngunit naramdaman ang kapangyarihan ng dragon, at labis na nasasabik. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pagpapala ng kapangyarihan ng dragon, ang hindi nasis ira na gininto ang katawan ni David ay naging mas malakas, at ang gininto ang liwanag ay kumikislap ng mas nakakasilaw. Sinundan ni Gokay Yuan ang liwanag ng compass at direktang sumugod kay David. Ang malaking kapangyarihan ay nakipagtulungan sa liwanag ng compass, direktang nag-trigger ng kapangyarihan ng langit at lupa, at ang buong kalangitan ay nagsimulang gumulong ng isang bagzo ng hangin. Kabanata 1047. Tumingin si David kay Gokay Yuan, ang kanyang mga mata ay kalmado ng tubig. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Gokay Yuan na parang nakatingin sa clown na tumatalon sa sinag. Ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan ay nagbigay kay David ng lubos na pagtitiwala. Nang dumating si Gokay Yuan sa harap ni David, biglang nagningning ang dragon slaying sword sa kamay ni David, ang apoy ay tumaas sa langit, at pagkatapos ay isang espada ang tumama patungo sa compass sa itaas ng ulo ni Gokay Yuan. Alam ni David na kung walang basbas ng mahiwagang sandata na ito, ang lakas ni Gokay Yuan ay agad na babagsak, na hindi dapat ikabahala. I-click. Ang espadang ito ay direktang pinutol sa kalahati ang compass ni Gokay Yuan, nawala ang ilaw sa compass, at lahat ng mana ay nawala. Napasigaw si Gokay Yuan, bumagsak ng husto ang kanyang katawan, at pagkatapos ay mabilis na lumiit ang kanyang katawan sa manipis na anyo, at ang hininga sa kanyang katawan ay bumagsak din ng husto. Ang magic weapon ko. Sa pagtingin sa ganap na nawasak na compass, nadurog ang puso ni Gokay Yuan. Tinitigan ni Gokay Yuan si David, bahagyang nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng pamatay na layunin. Ipinaglaban kita. Inipon ni Gokay Yuan ang kanyang lakas at nagplanong sundan si David sa huling laban. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagsimulang kumalat kay Gokay Yuan, na sinundan ng isang galit na sigaw, at hinampes si David. Bumalik ka kaagad. Nang makita ito, nagmamadaling hiniling ni Ningji si Gokay Yuan na bumalik. Kung wala ang pagpupersage ng magic weapon, hindi maaaring maging kalaban ni David si Gokay Yuan, lalo na ngayong biniyayaan si David ng kapangyarihan ng dragon. Ngunit sa sandaling ito, si Gokay Yuan ay parang baliw, paano niya pakikinggan ang mga salita ni Ningji. Pagharap sa baliw na si Gokay Yuan, dahan-dahan siyang sinalubong ni David ng isang suntok. Ang simpleng suntok na ito ay naglalaman ng hindi maihahambing na nakakatakot at nangingibabaw na kapangyarihan. Boom! Sinundan ni Gokay Yuan si David ng isang suntok, at agad itong pinagsisihan, dahil naramdaman niya ang isang hindi mapapantayang lakas na tumagos sa kanyang braso at direktang pumasok sa kanyang mga laman loob. Ang puwersang ito ay direktang nagpalipad kay Gokay Yuan na parang saranggola na may putol na tali, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, na nagwasak sa lupa sa isang malaking butas. Nang umakyat si Gokay Yuan mula sa malalim na hukay, siya ay nasa isang estado ng kahihiyan, ang kanyang mga braso ay kakaibang nakayuko, ang kanyang katawan ay natatakpan ng putik, at may dugong umaagos mula sa kanyang bibig at ilong. Nang muli siyang tumingin kay David, si Gokay Yuan ay may gulat sa kanyang mga mata.
Narito na ang aking Dragon Slaying Sword, gusto mo pa ba ito? Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay itinaas ng mataas, at isang nakakatakot na kapaligiran ang bomb-alot sa lugar sa loob ng libu-libong metro. Paf! Nadurog si Gokay Yuan sa ilalim ng nakakatakot na aura na ito, tulad ng isang patay na aso. Ako. Hindi alam ni Gokay Yuan kung paano sasagutin si David. Ngayon, paano siya mangangahas na salakayin ang ideya ni David na patayin ang tayback ng dragon? Si Ningji sa gilid, kumikislap ang mga mata, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Gusto mo pa ba ang dragon crystal sa katawan ko? Tanong ni David kay Ningji na may mapaglarong mukha. Ang mukha ni Ningji ay mapatla, at ang hininga sa kanyang katawan ay tumaas. David, kahit na may kapangyarihan ka ng isang dragon, hindi mo kailangang maging galit na galit. Ngayon, ang Dragon Crystal sa katawan mo, ako ang magpapasya. Kinagat ni Ningji ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay inilabas ang Chenkun Circle. Nang lumitaw ang Chenkun Circle, isang kakaibang kapaligiran ang nagsimulang bomb-alot kay Ningji. Sa tingin mo ba ang aking Chenkun Circle ay isang kasangkapan lamang sa pagtakas? Malamig na ngumiti si Ningji, at pagkatapos ay inihagis ang Chenkun Circle patungo kay David, biglang umangat ang Chenkun Circle, at pagkatapos ay ilang hininga ang lumabas mula sa Chenkun Circle. Nang makita ito ni David, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay agad na nagwagayway ng airtight barrier sa kanyang harapan. Klang klang klang. Sunod-sunod na tunog, ilang hininga ang tumama sa harang sa harap ni David, at lahat sila ay naharang. Sumimangot si Ningji, muli na hinihimok ang Chenkun Circle na suspindihin sa itaas ng ulo ni David, at pagkatapos ay isang pamimilit sa Chenkun Circle ang direktang bumabalot. Kabanata 1048. Biglang naramdaman ni David ang napakalaking pressure na umaatake sa kanya, na para bang dinidiin siya ng buong bundok. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay ang escarlate sa kanyang mga mata ay naging mas makapal, at ang manik at dominanteng kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog ng direkta. Dahil sa napakalaking kapangyarihan, nawala agad ang pamimilit na iyon, at ang bilog ng langit at lupa na nakabitin sa itaas ng ulo ni David ay tumalon din at bumalik sa mga kamay ni Ningji. Naramdaman ng kapangyarihan ng mapagmataas na dragon, tuwang-tuwa si David. Ano pa bang meron, gamitin mo na lang. Malamig na tiningnan ni David si Ningji. David, huwag kang maging kampante, magiging maganda ka rin sooner or later. Pagkatapos magsalita ni Ningji, inihagis niya ito sa hangin, at isang madilim na pasukan ang lumitaw sa bilog ng Chenkun. Hinawakan ni Ningji si Gokay Yuan at agad na tumalon sa pasukan. Nang gustong humabol ni David, nalaman niyang nawala na ang pasukan. Nagmamadaling lumingalinga si David sa paligid, dahil sinabi sa kanya ni Ningji na 100 metro lang ang distansya ng Universe Circle na ito, kaya kailangan lang ni David na tingnan kung saan tumakas ang dalawang tao ngayong taon. Matagal lang na nanood si David, pero hindi niya nakita ang figures ni Ningji at Gokay Yuan. Sa kasalukuyang pangitain ni David, kitang-kita niya ito kahit na ito ay 1,000 metro, higit pa sa 1,000 metro. Ngunit walang dalawang figure sa lahat sa oras na ito. Ang tanging paliwanag ay ang distansya ng Chenkun Circle ay hindi 100 metro, ngunit nagsinungaling si Ningji kay David. Napaka-fucking kontrabida. Nang maisip niyang niloko siya ni Ningji, hindi naiwasang pag-alitan siya ni David. Inalis ang Dragon Slaying Sword, nagmamadaling tumakbo si David patungo sa dalampasigan. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Gullinger. Gusto niyang malaman kung talagang nalasan si Gullinger ni Gokay Yuan. Sa oras na ito, sa pantalan kung saan nakadaong ang isla ng Soolong, si Guwentian at ang iba pa ay sabik na umiikot sa Gullinger. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Gullinger. Hindi nagtagal pagkatapos niyang mapunta sa isla, bumagsak si Gullinger sa lupa, ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Natakot nito si Guwentian at ang iba pa, at nagmamadaling binuhat si Gullinger pabalik sa pier. Dahil ang ilang tao ay hindi alam kung ano ang gagawin, at ngayong wala si David, lahat sila ay balisa na parang mga langgam sa mainit na palayok. Linger, gumising ka, gumising ka. Mahigpit na hinawakan ni Guwentian ang kamay ni Gullinger, at napaluha. Ancient, huwag kang mag-alala. Bagamat nasa coma si Linger, stable pa rin ang kanyang hininga. Dapat walang malalaking problema. Hintayin mong dumating si David at tingnan mo si David.
Hinikayat ni Ruben si Gu Wentian, pagkatapos ay tumingin kay Lin Chanho at sinabing, Lin Chanho, hanapin si David at ibalik si David sa lalong madaling panahon. Okay. Tumango si Lin Chanho at nagmamadaling hinanap si David. At sa sandaling ito, desperadong sumugod din si David patungo sa pier. Hindi nakalayo si Lin Chanho nang makilala niya si David. Ginoo. Shen. Nang makita si David, agad na sumigaw si Lin Chanho. Lin Chanho, bakit ka nandito? Paano si Linger at ang iba pa? Nang makita si Lin Chanho, nagkaroon ng masamang pakiramdam si David sa kanyang puso. Ginoo. Shen, nandito ako para hanapin ka. Hindi ko alam kung bakit, si Miss Lauger ay biglang nakoma, at ngayon ay natarante si Go. Sabi ni Lin Chanho kay David. Nang marinig ito ni David, nagsalubong ang kanyang mga kilay, at ang kanyang katawan ay kumislap patungo sa pier. Mahigpit na sumunod si Lin Chanho sa likuran. Pagdating ng dalawa sa pier, nakita nila si Gu Linger na nakahiga sa isang piraso ng damo, hindi gumagalaw, at nakatayo sa tabi niya si Gu Wentian na may luha sa kanyang mga mata. Nang makita si David na paparating, nagmamadaling tumayo si Gu Wentian, hinawakan si David at sinabing, David, kailangan mong iligtas si Linger, hindi niya alam kung ano ang nangyari, at biglang nahimatay. Ancient, huwag kang mag-alala, alam ko na kung ano ang nangyayari. Umupo si David at tinulungang tumayo si Gu Linger. Isang piraso ng espiritual na kapangyarihan ang napasok sa katawan ni Gu Linger, ngunit ito ay walang silbi, at pagkatapos ay sinuri ni David ang hininga ni Gu Linger, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kabanata 1049. Kahit na mahina ang hininga ni Gu Linger, ngunit hindi nakamamatay, ngunit para magising si Gu Linger, walang paraan si David para gawin ito. Ngayon ay hindi niya alam kung anong uri ng lason si Gu Linger. Ngayon lang, sinubukan ni David na sipsipin ang lason mula sa katawan ni Gu Linger gamit ang concentration technique, ngunit wala itong silbi. David, kumusta si Linger? Nag-aalalang tanong ni Gu Wentian. Hindi malalagay sa panganib si Linger, inaliw ni David si Gu Wentian, pagkatapos ay tumingin kay Lin Chanho at sinabing, Lin Chanho, humanap ka ng bangka, kailangan nating bumalik kaagad, hindi mahalaga kung magkano ang halaga nito. Dahil maraming barko ang kararating pa lang, walang babalik na paglalakbay. Kung gusto mong bumalik, tinatayang aabutin ito ng malaking halaga. Nang hahanapin na ni Lin Chanho ang pabalik na barko, nakangiting lumapit si Jin Fasheng. Sinauna, nakatagpo ng mga paghihirap. Tanong ni Jin Fasheng. May sakit ang apo ko, kaya kailangan kong bumalik kaagad. Hindi ko alam kung may bangka si Boss Jin para sa paglalakbay pabalik. Negotiable ang presyo. Sabi ni Gu Wentian kay Jin Fasheng. Dahil si Gu Wentian ay bumili ng napakaraming mga antik sa auction, kilala ni Jin Fasheng si Gu Wentian. Sinulyapan ni Jin Fasheng si Gu Linger, pagkatapos ay tumango at sinabing, hayaan kong bumalik kaagad ang cruise ship. Malaki ang barkong ito, kaya bilasan mo, huwag kang mag-antala na makita ang iyong panganay na pamangkin. Si Jin Fasheng ay napakamasigasig at mapagbigay. Hinayaan pa niyang bumalik ang cruise ship at pinabalik si David at ang iba pa. Nang marinig ito ni Gu Wentian, agad niyang sinabi ng may pasasalamat, Boss Jin, maraming salamat. It's all trivial, sumakay na kayo sa bangka, pakakawalan ko sila agad. Hiniling ni Jin Fasheng kay Gu Wentian at sa iba pa na sumakay sa bangka, habang pinuntahan niya ang silid ng kapitan at direktang tumulak. Bumalik ang marangyang cruise ship, at tumingin si David kay Gu Linger, na nakoma, na may napaka-solemn na ekspresyon. Sa kanyang mga kasanayang medikal, kasama ang pinakamataas na mga table task na ipinasa ng Master of Medicine God Valley, anong uri ng sakit na walang lunas ang hindi magandang tingnan. Ngunit hindi malaman ni David kung anong uri ng lason ang nasa katawan ni Gu Linger. 2 araw pagkatapos ng pabalik na flight, maraming tao ang nasa mababang mood. At sa sandaling ito sa isang marangyang pribadong silid sa cabin, si Jin Fasheng ay may hawak na magandang babae sa kanyang mga bisig, hawak ang isang baso ng red wine, gaano kaiganhawa. Sa sandaling ito, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot. Nakaayos na ba ang lahat? Tanong ni Jin Fasheng sa medyo may edad na lalaki. Boss, nakaayos na ang lahat. Nakasakay na sila sa barko at umalis na. Magkikita sila sa amin sa loob ng 2 oras. Magalang na sabi ng lalaking nakasot.
Very good, humanap ng mas magaling na players. Sa mga taong ito, maaaring may ilang mahuhusay na manlalaro. Hanggat papatayin mo sila at itapon ang mga bangkay sa dagat, hindi na namin kailangang ipadala ang mga antik na na-auction. Ang bibig ni Jin Fasheng ay pareho, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Lumalabas na ayaw ng taong ito na kunin ni Gu Wentian ang mga anti-gong iyon, kaya may masamang intensyon siya at nagplanong patayin si Gu Wentian at ang iba pa sa bangka, at pagkatapos ay itapon ang mga bangkay sa dagat, para hindi sila alam na. Huwag kang mag-alala, boss, diretso kong inimbitahan ang 4 na bayani ng Nanshan. Silang 4 ay Wazong, at ang isa sa kanila ay umabot na sa rurok ng Wazong at malapit nang makapasok sa hanay ng dakilang Wazong. Confident na sabi ng lalaking nakasuot. Well, oo. Pagdating nila, dalhin mo sila sa akin. Tumango si Jin Fasheng na may kasiyahan. Oo. Umatras ang lalaking nakasuot. At ang Jin Fasheng na iyon ay uminom ng red wine sa baso ng sabay-sabay. Lin Chanho, gaano katagal bago mag-dock? Binabantayan ni David si Gulinger sa silid, panapanahong sinusuri ang hininga ni Gulinger. Bagamat stable na ngayon ang vital signs ni Gulinger, nababalisa pa rin si David. Gusto niyang dumaong sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay paalisin si Gulinger. Medicine God Valley. Baka may solusyon si Elder Shu at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagsasanay ng medisina sa loob ng maraming taon, at mas marami silang nakitang sakit at lason kaysa sa kanilang sarili. Kabanata 1050. Ginoo. Shen, malapit na itong dumaong pagkatapos ng madaling araw. Hindi ka nakatulog ng maayos nitong mga araw na ito, bakit hindi ka natutulog sandali? Sabi ni Lin Chanho na may pag-aalala. Sa nakalipas na 2 araw, halos hindi nakatulog si David at nanatili sa tabi ni Gulinger. Natatakot siyang makatulog. Ano ang nangyari kay Gulinger sa panahong ito? Ayos lang ako, matulog ka na, at protektahan mo sina Tio So at Gugu, lagi kong nararamdaman na kakaiba itong Boss Jin. Binalaan ni David si Lin Chanho. Sinundan nila si Jin Fasheng, kahit na mga kamag-anak, kahit na mga kaibigan. Binili lang nila ang karamihan sa koleksyon sa auction. Kung gusto ni Jin Fasheng na tulungan sila, magpapabor siya kay Gu Wentian at magpapadala na lang ng maliit na bangka. Dapat malaman ng isa na ang halaga ng isang pabalik na paglalakbay sa Lockery cruise ship na ito ay astronomical. At ang oras na ito ay 4 na araw, at ang mga turista sa isla ay tiyak na mahihirapan. Hindi mga ordinaryong tao ang makakasakay sa Lockery cruise ship na ito. Ngayon na mas gugustuhin ni Jin Fasheng na masaktan ang lahat ng mga turista at pauwiin sila ng may ganoong karangyaan at puwersa, tiyak na may nakakalito tungkol dito. Ang mga negosyante ay naghahanap ng tubo, ngunit hindi naniniwala si David na si Jin Fasheng ay mabait. Sige, papansinin ko. Tumango si Lin Chanho. Makalipas ang mahigit 2 oras, halos madaling araw na, at hindi ito kalayuan sa Nanhua City Wharf. Sa sandaling ito, ilang mga speedboat ang tahimik na lumapit sa cruise ship, at pagkatapos ay 7 o 8 tao ang umakyat sa suspendido na hagdan patungo sa cruise ship. Hindi nagtagal, dinala ang mga taong ito sa silid ni Jin Fasheng. Sa mga taong ito, may 4 na tao na eksaktong magkapareho. Ito ang 4 na bayani ng Nanshan, at ang 4 ay quadruplets. Boss, nandito na ang mga tao. Isang lalaking nakasot ang pumasok sa kwarto ni Jin Fasheng at sinabing. Inayos ni Jin Fasheng ang kanyang mga damit, iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, papasukin sila. Hindi nagtagal, pumasok ang ilang tao mula sa Nanshan for Heroes. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Jin Fasheng para salubungin siya. Kahit na ang 4 na bayaning ito ng Nanshan ay hindi masyadong matanda, sila ay napakalakas. Maraming beses, ang mga aktibidad ni Jin Fasheng ng pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kalakal ay nakumpleto ng 4 na taong ito. 4. Pakiusap. Magalang na inimbitahan ni Jin Fasheng ang 4 na bayani ng Nanshan sa kanyang upuan. Boss Jin, may magandang deal ba na pumunta tayong 4 dito? Tanong ng panganay sa 4 na bayani ng Nanshan. Siyempre, kung hindi, bakit ka gigising sa kalagitnaan ng gabi? Ngumiti si Jin Fasheng ng mahina. Sabihin mo sa akin, kung ano ang presyo sa oras na ito, at kung sino ang humaharap dito, tayong 4 ay kailangang malaman ito. Diretsong tanong ng amo.
Laminggalinga si Jin Fasheng, ang lalaking nakasot ay nagmamadaling pinaalis ang iba sa kwarto. To tell the four of you, may ilang tao sa bangka ko ngayon, lahat sila ay mga turista mula sa Horendel. Balak kong imbitahan kayong apat para patayin sila. Kung tungkol sa gantimpala, magagawa mo ang anumang gusto mo. Diretsyong sabi ni Jin Fasheng. Ilang turista. Bahagyang natigilan ng amo, kung iilan lang ang mga turista, casual lang ang mga nasasakupan ni Boss Jin, at hindi mo hahayaang kumita ng pera ang apat sa amin, di ba? Kilalang kilala nila si Jin Fasheng. Maaari silang mamatay para sa pera. Kung madaling pakitunguhan ang kabilang partido, hindi maibibigay ni Jin Fasheng ang pera at anyayahan sila dito. Mayroong dalawang mandirigma sa mga taong ito, at pakiramdam nila ay hindi mababa ang kanilang lakas, kaya inimbitahan ko kayo kung sakali. Paliwanag ni Jin Fasheng. Oh, so yun pala ang nangyari. Dahil ang kabilang partido ay may dalawang mandirigma, hindi namin alam kung gaano kami kalakas, kaya hindi madaling pag-usapan ang presyo ng detalyado, ngunit ang minimum ay hindi maaaring mas mababa sa 10 milyon. Walang problema, basta't patayin mo ang ilang taong ito at itapon silang lahat sa dagat, bibigyan kita ng 50 milyon. Bago pa matapos magsalita ang boss, pumayag na si Jin Fasheng. 10 milyon ay wala sa 10 bilyong mga antik. Okay, sabihin mo sa akin kung nasaan ang mga tao, pupunta tayo ngayon. Bumangon ang apat na bayani ng Nanshan, handang gawin ito ngayon. Magpapadala ako ng isang tao upang dalhin ka doon. Pagkatapos magsalita ni Jin Fasheng, ipinalakpak niya ang kanyang mga palad, at pumasok kaagad ang lalaking nakasot. Kinuha mo ang apat na bayani ng Nanshan para patayin ang mga taong iyon, tandaan na kumpirmahin. Sabi ni Jin Fasheng sa lalaking nakasot. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.